Sa malayong direksyon, tanaw ko ang nag-iisang nakapila dito. Nang medyo papalapit na ako, ay naaaninagan ko ang isang pamilyar na lalaki. At hindi nga ako nagkamali, si Ninong Robert ang nakapila. Sumakay na ako sa tricycle at agad naman itong pinaandar ni Ninong. At dito na nagsimula ang hindi ko malilimutan sa aking buhay. Ninong, saan tayo pupunta? Tanong ko habang patuloy at walang imik si Ninong sa pagmamaneho ng mabilis. Madilim, tanging ilaw lamang ng kanyang tricycle ang nakikita ko sa aming dinadaanan. Kasama na din ang makakapal na talahib. Iniliko niyang tricycle doon sa isang daanan kung saan kilala sa aming lugar na walang nakatira at sobrang dilim. Ninong, saan po ba tayo pupunta? Halos kabado at papatulo na ang aking luha nang biglang inihinto ni Ninong ang tricycle. Huni na mga insekto lamang ang tangi rinig ko sa buong paligid. Bumaba si Ninong sa tricycle at pumasok sa loob. At ang tanging lumabas na salita sa kanyang bibig ay, "Okay nang pumalag." Nasyak ako. Tumulo na ang aking luha pero hindi na ako nangahas na lumaban at ang tanging katahimikan ko na lamang ang ganti ko sa mga oras na yon. "Wakan mo," utos niya sa akin. "Magayos ka na." Nagayos naman kagad ako ng aking sarili. Ganon din si Ninong. Lumabas siya ng tricycle upang mag-ayos. Na ako'y nakapagayos na, ay agad akong inihatid ni Ninong. "Seni, tatandaan mo ha." Muling pagbabanta nito at bumaba na ako ng tricycle at pumasok sa loob ng bahay. Si nanay ang nagbukas sa akin ng pinto. "O anak, gabi na. Hindi ka nagsasabi uwi ka pala. Delikado sa daan. Hindi ka man lang nagpasabi o nag-text na uwi ka. Sana pinasundo kita sa tatay mo." Hindi ako makakibo sa sermon ni mama. Tanging lumulutang sa isip ko ay ang pangyayari kanina. "Sige, pumasok ka na sa kwarto mo at maligo ka. Mukha kang madungis at pagod na pagod. Sino palang naghatid sa'yo?" "Si Ninong Robert po." Pumasok agad ako sa kwarto. Napapatulala at nai-imagine lahat ng nangyari. Gusto ko maligo at dumiretso ako sa banyo. Agad akong nagtungo sa salamin at pinakatitigan ng aking sarili. Kadiri talaga. Sa sobrang inis ay agad na akong naligo. Nagbuhos, nagsabon at hinilod ang buo kong katawan. Pagkatapos ay agad ko rin nilabhan ang aking suot na puro mantsa. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Naiisip ko lahat ng nangyari. Kinabukasan, ako'y may pasok na. Pansin ng lahat na ako'y nakatulala. Natapos ang buong klase namin na ganun lamang ako. Tanging nasa isip at gusto kong mangyari ay umuwi na at dumating ang oras na yon. Pagdating ko sa bahay, bumungad na naman sa akin ang buwisit na si Robert. Kainuman ng aking tatay. Wala akong magawa, ngunit sa takot ko ay dumiretso pa rin ako kay Ninong para magmano. Ayoko mapansin na may iba sa akin lalo na sa pakikitungo ko kay Ninong. Dahil baka tudasin niya ako. Agad akong dumiretso sa kwarto at hindi lumabas. Asar na asar sa nakangiti umiinom na buwisit kong Ninong na nakatingin sa akin. Na-imagine ko talaga. At ilang saglit pa ay biglang tumunog ang aking cellphone. May notification ng isang mensahe na ito'y buksan ko. Nanlaki ang aking mga mata. Ang Ninong ko ang nag-text. "Hi, ang ganda-ganda mo talaga, Seni." Hindi ako sumagot sa bawat text niya hanggang sa, siya nga pala, Seni. Hindi pala alam ni tatay at nanay mo yung tungkol dun sa lalaking humahalik sa'yo. Baka siguro kailangan nilang malaman." Agad akong nag-reply. Tinanong ko kung ano ba yung kailangan niya at ang tanging sagot niya ay gusto niya makipagkita sa akin mamayang gabi. Naguguluhan ako. Paano niya nalaman yung number ko? Nakakainis talaga. Kahit sa phone, hindi niya ako tantanan. Pinatay ko yung cellphone ko. Ayokong mabasa ang mga tinitext niya. Mag-aalauna na ng gabi, gising pa rin ako. Lumabas ako ng kwarto para umihi at uminom na din ng tubig. At pansin ko din naman na wala na si Ninong. Nadatnan ko si nanay na nagliligpit. Si tatay naman ay papasok na sa kanilang kwarto nang magsalita ako. "Nay, tay, paano nalaman ni Ninong yung number ko?" Binigay ko anak. Hinihingi daw ni Kuya Jerome dahil may itatanong daw." Agad na sagot ni tatay sa akin
at pumasok na ako sa banyo. Alam kong hindi totoong hinihingi ni Kuya Jerome yun na panganay na anak ni Ninong. Nakakainis talaga. Pagkatapos ko makapag-CR at makainom ng tubig, ay agad na din akong pumasok sa kwarto. Hindi ko na muling binuksan ang cellphone ko ng gabing yon. Kinabukasan, nang ako'y papasok na sa eskwela, iniisip ko kung bubuksan at dadalhin ko ba ang aking cellphone. Naisip ko na baka biglang mag-text sa akin si Che at Joy, kaya't minabuti ko na dalhin na lamang ito. Kakasakay ko pa lamang sa jeep nang tumunog ang aking cellphone. Pagtingin ko, si Ninong ay tumatawag. Sa pagkabigla, ay minadali ko ang pagpatay sa aking cellphone. Bitbit ko ang pangambang nararamdaman ko hanggang sa eskwelahan. Sa mga nangyari, ay hindi na ako makapag-aral ng maayos. Araw at gabing minamadali ko ang pag-uwi dahil sa takot kong maabutan na naman ako ni Ninong na mag-isa sa daan. Ngunit dinadatnan ko naman siya pag-uwi sa aming bahay. Pero isang araw, sakto, maaga kaming pinauwi. 4:00 pa lang nang pauwi na kami dahil nagkaroon ng emergency ang uling subject teacher ko. Naglalakad ako papuntang sakay ng jeep kasama sina Joy at Che. Nang biglang may humawak sa braso ko. Nanlaki ang aking mata, gulat at takot na naramdaman ko nang bumungad sa akin ang nakahawak na si Ninong. Pananahimik na naman ang naging panlaban ko. Senny, halika na, sabay ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. Gusto ko magsalita sa dalawa kong kasama na tulungan nila ako. Ngunit ayaw talagang lumabas ng mga salitang yun sa aking bibig. Naramdaman ko na lamang na hinihila na ako ni Ninong papasok sa kanyang tricycle. Bye, Senny. Bukas na lang. Mag-ingat ka. Paalam ng dalawa kong kaibigan at tanging matamlay na paalam lang ang ekspresyon ko. Binaybay namin ang daan at habang bumabiyahe ay unti-unti kong natutunugan ang lugar kung saan ako dadalhin. Nagsasalita ako ng gusto ko nang umuwi, ngunit wala siyang imig sa bawat sinasabi ko. Idinaan niya sa isang lugar na parang disyerto sa buhangin at walang masyadong nakatira. Ito ang isang daan papunta sa bahay nila Ninong. Palakas ang kabog ng aking dibdib hanggang sa makarating kami sa bahay. Sumisipol-sipol pa siya habang papalapit sa akin. Tara na, Senny, pasok ka sa bahay. Sambit niya at hinawakan niya muli sa braso para makapasok sa bahay. Pagdating ko sa loob, pansin ko na wala si Ninang Telma na asawa ni Ninong at dalawa nitong anak na si Kuya Jerome at Kuya Fernan at bigla siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala, umuwi yung ninang at dalawang kuya mo sa Mindoro. Doon sila magpapasko at saka magbabagong taon, kaya solo natin tong bahay. Nang marinig ko yun, ay lalo na akong kinabahan. Huwag kang mag-alala, basta sundin mo lang yung gusto ko. At dahan-dahan siyang nagpunta sa akin. Agad niyang napansin ang mga luha sa aking mata. Huwag ka nang umiyak. Habang pinupunasan niya ang luha sa aking mata. Dapat sa'yo, pinapaligaya, hindi pinapaiyak. Alam ko kahit hindi ako nakatingin sa kanya, ay alam ko na titig siya sa akin. Pag-aaral, pagmamahal sa magulang at buong pamilya, panonood ng TV, pakikipagkwentuhan, pakikipag-text o chat sa kaibigan, gala kung saang-saang mall at lugar, kinikilig sa tuwing makikita si Daniel Padilla at James Reid, crush sa schoolmate at kaklase, pakipag-asaran. Yan lang ang mga bagay na alam ko bago ako iminulat ni Ninong sa ganitong bagay. Siguro, huli na ang lahat. Nakuha na niya ng isang beses at ngayon ay nauulit na naman. Halos hindi ako makapaniwala. Ninong ko siya, pinagkatiwalaan ko siya. Kaibigan siya ng tatay ko pero bakit payag ako? Pangit, maitim, lasinggero at amoy alak. Malaki ang tiyan, walang patama sa mga manliligaw ko. Walang-wala sa gusto ko sa isang lalaki. Natapos ang hapon at gabing yon, ay hinatid akong muli ni Ninong sa bahay. Agad ako nagmano sa aking nanay at tatay. Niyaya akong kumain, kinamusta ang aking pag-aaral at dumiretso sa aking kwarto, nagpahinga at naligo. Gabi na ngunit hindi ako makatulog. Napaisip na naman sa mga nangyari kanina. Pero bakit ganon? Sa pagkakataong kasing ito ay para akong nandidiri sa sarili ko. Wisit talaga. Sana mawala na lang siya. Kinabukasan, muli ko na namang bitbit sa eskwelahan ang bigat sa aking loob.
Palagi na lang bang ganito? Hindi ko na alam yung gagawin ko pero ayoko na. Mali to at ang pinakamalaking mali dito ay ang ginawa niya sa akin. Ilang araw ang lumipas. Hindi nagparamdam si Ninong, ngunit kinakamusta pa rin niya ako sa text pero ni isang beses hindi ko siya nireplyan. Hindi na muling naulit ang bigla-bigla niyang pagsundo sa akin. Napawi muli ng pag-aaral at pagpapasaya sa akin ng mga kaibigan ko ang araw-araw kong pagiging balisa. Ngayon, nangyari sa akin to ay naging conscious na ako sa sarili. Dati wala naman akong pakailam kung anong suot ko at kung ano pa man yung nakikita sa akin. Pero simula nung nangyari yon ay sobrang naging careful na ako but confident. Ilang gabi rin ang lumipas na minsan napatulala ako habang ako'y nakahiga sa aking kama. Di ko alam pero bigla na lang sumasagi sa isip ko ang nangyari. Namimiss ko ba? Hindi maaari. Hindi pwede. Hindi ako ganong babae. Pero bakit ganito? Bakit pa kasi ako namulat sa ganitong klase ng bagay sa buhay na sobrang aga? December 25, araw ng Pasko. Napakasayang araw. Nagsidatingan ng ilan kong inaanak, pinsan, tito at tita. Paglabas mo ay kita ang ilang pamilya. Mga batang nakaporma at naglalakad. Mga tambay at nagiinuman sa daan. Hindi ko na malayan ng oras. 3:00 na pala ng hapon. Busy sa pagtulong kay nanay sa pag-aasikaso sa pagdating ng ilang bisita. At ang nangyari na nga ang aking inaasahan na darating si Ninong. Merry Christmas pare! Merry Christmas din! Batin Ninong sa aking magulang habang nakatayo ito sa aming pintuan. O pare, akala ko hindi ka na darating eh. Kanina ka pa hinihintay ng alak natin. Namang anyaya ng aking tatay. O anak, mag-bless ka sa ninong mo. Hindi na sana ako magmamano pero eto ang sita ng aking nanay. Dahan-dahan akong lumapit at inabot ang kamay ni Ninong. Kunot-no kong sinalubong ng tingin ang kanya mga mata pero kakaibang tingin ang isinukli niya sa akin. Ang ganda-ganda talaga ng inaanak ko. Dalagang-dalaga ka na, Seni. Huwag ka munang magbo-boyfriend at magtapos ka muna ng pag-aaral. Usapan namin ng tatay mo na gugulpihin namin kung sino mang makikita namin na boyfriend mo. Simangot pa rin ang aking reaksyon. May dinukot naman si Ninong sa kanyang bulsa at agad na inabot ang isang sobre sa akin. O ayan Seni, pamasko ko sa'yo. Merry Christmas. At agad na nagtungo si Ninong sa lamesa kung saan nakaayos na ang kanilang inuming alak at pulutan. Kahit alam kong sinusulyapan ako, ay hindi ko na lamang inintindi at pinagpatuloy ko pa rin ang pagtulong kay nanay. Lumipas ang oras at unti-unti nang nagsisiuwian ng mga bisita. Tanging si tatay at Ninong na lamang ang naiwan. Agad na akong pumasok sa kwarto. Na-curious ako kung magkano ba ang binigay sa akin Ninong. At pagbukas ko nito ay bumungad sa akin ng taglilibong pera na umabot sa 10,000. Hindi ko expected ang halaga at nilagay ko na ito sa aking pitaka. Ilang oras mo riyang lumipas ng paglilibang sa Facebook ay naisipan kong maligo. 9:30 na ng gabi, paglabas ko sa pinto ng aking kwarto ay nandun pa rin si Ninong at tatay. Si tatay mukhang lasing na, ngunit si Ninong ay nakatingin lamang sa akin. Hindi ko na ito pinansin at agad na dumiretso sa banyo. Pagkatapos ko ay patay mali siya kung nagmadali pabalik sa aking kwarto at agad kong inilak ang pintuan. 2:00 na ng madaling araw. Nalimpungatan ako sa isang mahinang katok na nagmumula sa pintuan ng aking kwarto. Pinakiramdaman ko itong mabuti at nang maulit pa ng ilang beses ang katok, ay bumangon ako at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, ay agad kong nakita si Ninong Robert. Nasindak ako sa aking narinig at hindi ko magawang sumigaw pa at tumingin ng saklolo. Halong inig ang pakiramdam ko at malamig na pawis ang bumalot sa aking katawan. 4:00 na ng madaling araw nang natapos kami. Na sobrang pagod ay agad na rin akong nakatulog. Isang araw ang lumipas ay naulit ang pangyayari. Nagkakapalitan kami ng text message ni Ninong at niyayaya niya ako na madalas na pumunta sa kanila. Halos araw-araw akong pumupunta sa kanyang bahay. At may isang hapon na hindi ko malilimutan, bisperas ng bagong taon. 1:00 ng kasinungalingang nagpaalam ako na pupunta sa bahay ng aking kaklase. Ngunit agad namang nagtungo sa bahay ni Ninong. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi maganda ang aking pakiramdam. Napansin pa ni nanay ang pagkasimangot ko ngunit napalitan naman ito ng saya
nang sumapit ang oras ng bagong taon. Lumipas muli ang mga araw ay patuloy pa rin kami ni Ninong sa ganoong gawain. Napansin ni nanay ang madalas kong pagsuka, paghilo at pamumutla. Pina-check up niya ako at dito napag-alaman na nagdadalang tao ko. Gulat na gulat ang aking mga magulang at wala na akong nagawa kundi aminin ang lahat-lahat na sa takot ko na rin sa aking tatay. Sinugod ni tatay si Ninong at pinagugugulpito sa kanyang harap ng asawa at anak. Nang araw din na yon, ay humingi rin ng tulong ang aking nanay sa malapit na police station sa aming lugar. Agad na rumisponde ang mga mamang pulis at dinakip si Ninong. Ilang hearing din ang nagdaan. Inilaban niya na ginusto ko raw ang mga ginagawa namin at kami nagmamahalan. Isinalaysay ko rin ang mga unang pangyayari kung bakit humantong kami sa ganoon. Naparusahan si Ninong ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Napalitan ko rin na madalas siyang ginugulpi sa loob ng kanyang kulungan dahil marami daw grupo doon na galit sa ganong klaseng tao. Lumipas ang araw, buwan, isinilang ko ang isang babae. Pumayag ang aking magulang na lagaan namin ng sanggol na wala namang kasalanan sa mga nangyari. Ngayon ay malaki na siya at masaya kami namumuhay sa isang malayong lugar na malayo sa mundo ng tismisan tungkol sa aking nakaraan.